Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig mo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo to. At marahil dinala ka rito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro na-curious ka rin doon sa title, Kwentong Nazareno. O siguro nakita mo lang sa newsfeed mo. O baka naman naghahanap ka talaga ng sign mula kay Lord. O pwede namang sadyang deboto ka. Tapos nanonood ka sa YouTube. Tapos bigla mo lang nakita. Kaya gusto mo na rin makinig. At makarinig ng mga kwentong tungkol sa mahal na Senyor. Pero kung sumakto lang talaga, baka may nag-send sa'yo, may nagparinig sa'yo, nakita mo bigla, out of nowhere, nakita mo, biglaan, hindi ito coincidence o nagkataon lamang. Dahil lahat ng nangyayari may dahilan. Siguro tinatawag ka niya. Gusto niyang kausapin mo siya. O gusto niyang makausap ka. Gusto niyang marinig kung ano mang gusto mong sabihin. Kung ano man dinadala mo. Gusto niyang tumawag ka sa kanya. Magandang araw po sa inyo. Nagsimula po akong mag-share o magbahagi ng iba't ibang kwentong Nazareno para kahit papaano mapakilala ko sa inyo yung aking debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno bilang isang deboto. Gusto ko pong gampanan ang isa sa mga misyon ng isang deboto at yun ay ilapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga tao at ilapit din ng tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, gusto ko rin maka-inspire, gusto ko maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na gutom sa inspirasyon, yung mga lugmok na, naghahanap ng sign mula kay Lord. Gusto kong sabihin na ito na yung sign. Ito na yung sign na hinihintay mo mula sa mahal na Senyor. Kaya makinig ka sa video na ito. Ito ay sesentro lamang sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya tanging boses ko lamang yung maririnig mo habang nagkukwento ako. At itong mga video naman na ito ay kuha ko mismo nung ako'y dumalaw o sa pagdalaw ko linggo-linggo, weekly sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno o mas kilala natin sa Quiapo Church, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. So, binanggit ko kanina, walang coincidence dahil lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kung napanood nyo na po yung pelikula na Two Popes, ito po ay pelikula na inspired kay Pope Benedict XVI at Pope Francis. So, meron po magandang quote na sinabi doon. Si Pope Francis, sabi niya, kinontra niya si Pope Benedict kasi sabi ni Pope Benedict, it's just a coincidence, ganyan. Pero sabi ni Pope Francis, there are no coincidence. We are all in God's hands. Napakaganda. Kasi kahit ako, yun ang aking paniniwala. Kaya lagi ko sinasabi na lahat ng nangyayari may dahilan at walang coincidence. Lahat ng nangyayari may dahilan at walang coincidence. God is sovereign and has purpose in all things. At
isang verse nga sa ating Bible sa Romans chapter 8 verse 28. Sabi doon, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose." So, sa Bible wala naman sinasabi na ang coincidence o yung walang coincidence, ganun. Tulad ng sinasabi natin. Pero, ang lagi naman tinuturo sa atin ay ang Diyos ang merong plano. Siya yung gumawa ng plano sa bawat buhay natin. Kahit ano pang gawin natin, mangyayari ang dapat mangyari. Ang nakatadhana ay matagal nang tinadhana at mangyayari kahit ano pang gawin natin. Kahit anong gawin natin na kahit gaano natin kagusto ang isang bagay, kung hindi yan nakalaan para sa atin, hindi yan mangyayari. Hindi yan, merong mga instances na para bang nagtatampo pa tayo. Minsan, bakit nangyayari to, Lord? Hindi naman ito yung pangarap ko, hindi naman ito yung gusto ko. Pero dinala ka doon ni Lord kasi may rason, may reason. Gusto ka niyang matuto, gusto ka niyang tumibay, at kailangan mo lang lakasan ng loob mo. Kailangan mo lang matutong tumawag at kausapin siya lagi. At humingi ng karunungan, humingi ka ng maraming wisdom para mas maintindihan mo. Bakit ba nangyayari sa akin yung mga gantong bagay? Bakit ba may pagsubok na ganito? Bakit bigla akong nawalan? Bigla akong nagkasakit? Bigla akong natanggal sa trabaho? Bigla akong hindi pumasa doon sa exam na matagal ko nang nire-review. Diba? Tapos ang pumasa pa yung hindi nagre-review, yung kilalang bulakbol na kaklase mo, yung pa yung pumasa. So, lahat nangyayari may dahilan. At yan ay proven and tested na sa akin din. Based ng mga experience ko. Kung napakinggan mo yung mga previous episodes ko, binanggit ko pa doon. Nagkaroon ako ng issue sa trabaho. Ang daming nangyari sa buhay ko. At naniniwala ako na lahat ng nangyayari merong dahilan. Merong learnings lagi. May tinuturo lagi. Kapag nagdadasal ako at naghihintay ako sa isang bagay na ang tagal ko nang gusto mangyari, humihingi ako, nagdadasal ako ng wisdom, ng karunungan na, Lord, mahal na Senyor, bigyan niyo ako ng enough wisdom, bigyan niyo ako ng enough strength, ng lakas ng loob, para mas maintindihan ko kung ano ba yung gusto mong ituro sa akin. So, yun ang lagi kong sinasabi kapag pahaba ng pahaba yung waiting game. At gusto kong humingi din ng lakas ng loob para mas ma-enjoy yung paghihintay. No, merong joy lagi sa paghihintay. Merong learnings kasi. And kailangan ma-excite tayo. Ano ba yung mangyayari sa future, no? Pero wag natin i-stress yung sarili natin na kailan ba dadating yung magandang future, kailan ba magyayaring ganito, ganyan, etc. Lagi lang natin tandaan ng Diyos laging nandyan para sa atin. Sinisigurado ng Diyos na walang nangyayari ng coincidence lamang. Nothing happens by mere chance. Rather, God orchestrates events in our lives for a greater purpose. So, lagi yan na may dahilan, mayroong purpose. Minsan, hirap ka na nga, lalo ka pang nahirapan. Minsan, sabay-sabay pa, nagkasabay-sabay na. Baka naman
Baka naman kaya nangyayari yon kasi gusto niyang mas magkaroon ka ng deeper relationship with Him. Baka gusto niyang maging deboto ka pa sa Kanya. Baka mas gusto niyang mas madalas yung pag-uusap nyo. Pwedeng ganon. Pero lahat ng dasal mo ay ibibigay sa'yo ng mahal na Senyor. Hindi man ngayon, posibleng hindi ngayon, posibleng hindi agad-agad, pero lahat ng hiningi mo, ibibigay niya sa pamamaraan na akma dun sa plano niya sa'yo. So, meron din tayong isa pang verse na Proverbs chapter 16 verse 9. Sabi dito, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. So, ganun lagi, no? Yung puso natin, nagpaplano. Pero ang Panginoong Diyos, siya yung nagbibigay direksyon ng ating mga hakbang sa pang-araw-araw na paglalakbay natin sa mundong ibabaw. At kahit ilang plano pa yung gawin natin, at gumawa man tayo ng mga iba't ibang plano, plan A, plan B, hanggang plan Z, ang Diyos pa rin ang gagabay sa ating mga direksyon sa buhay, sa ating paglalakad at paglalakad tungo sa ating mga gusto nating puntahan. At yung idea na coincidence lamang ang lahat ay hindi. Kasi merong divine plan lagi ang Diyos. Kailangan lang nating magtiwala sa karunungan at tamang oras na binibigay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil siya ang nagtatrabaho para sa lahat ng bagay na naaayon sa kanyang mga plano. Kaya tatagan mo lang at pagigihin mo lang. Pag may pinagdadaanan ka, daanan mo lang. Pag meron kang kalungkutan, i-absorb mo lang lahat. Humingi ka lang ng lakas ng loob sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pumunta ka sa Quiapo, pumunta ka sa simbahan na malapit sa inyo, o kaya pumunta ka sa isang sulok, magdasal ka, kausapin mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sabihin mo na kung ano man yung gusto niyang ituro sa'yo ay mangyari ng naaayon sa kanyang mga plano. Ang hiling mo lang ay extra lakas ng loob kasi ayaw mong magising na depressed, ayaw mong magising na inaatake ng anxiety. Kaya sana'y bigyan ka ng mahal na Senyor ng karampatang lakas ng loob na kailangan mo sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa trabaho at sa pamilya, sa mga pagsubok, sa pang-araw-araw. Lagi mo lang isipin na nandyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Paggising mo, magdasal ka, magpasalamat ka. Bago ka matulog, magdasal ka, magpasalamat ka. Bumiyahe ka, magdasal ka, magpasalamat ka. Kumakain ka, magdasal ka, magpasalamat ka. So, lagi lang nating lawakan. Tingnan natin yung bigger picture, lawakan natin yung pag-iisip natin. Bakit kaya nangyayari to? So, bago natin questionin ng Panginoon, bago tayo magtampo, mainis, bakit may gantong pagsubok na naman,
Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho? Bakit ang tagal ko nang nagsisikap sa trabaho, hindi ako napopromote, wala akong increase. So, lahat ng nangyayari, merong dahilan. Ang daming ang istorya na kunyari for example, sa artista, yun na lang, no? Merong mga artista na wala namang plano maging artista, pero naging artista. Di ba? So, isa yun sa magandang example na magpaplano ka sa buhay mo, pero ang masusunod pa rin ay yung will ni Lord. Masusunod pa rin ay yung kung anong pinlano sa'yo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya huwag kang matatakot. Lagi mo lang isipin, no? Yung aking life verse nga, Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ang storya nun, muli, kukwento ko ulit. Kinuwento ko na to sa mga ibang episodes. Mga apostoles, nasa isang bangka kasama ang mahal na pong Jesus Nazareno. At natutulog ang Diyos. Pero ang mga apostoles nagpapanik kasi bumabagyo. Nasa laot sila. Lakas ng ulan. At nagpanik na sila kaya ginising nila si Lord. Lord, tulungan nyo kami, bumabagyo. Bumangon si Lord at pinakalma yung dagat. At nawala ang ulan. Nawala ang panahon. At sabi niya sa mga apostoles, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Lagi nating tatandaan, hindi sinabi ni Lord na walang bagyo. Hindi sinabi ni Lord na walang pagsubok. Hindi sinabi ni Lord na walang challenges sa buhay natin. Ang sabi niya, sa Bible nga, pinakamaraming beses na sinabi doon, do not be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. So, lagi po nating lakasan ang ating loob. Huwag po tayong magpapadala sa demonyo. Dahil ang demonyo gusto mag-worry tayo. Gusto niya may agam-agam tayo. Gusto niya lagi tayo nag-aalala. So, magtiwala lang tayo sa kung anong plano ng Diyos para sa atin. Ikaw man ay nawalan ng mahal sa buhay, kung ikaw man ay nasa ospital ngayon at may karamdaman, at kung ikaw man ay bumagsak sa exam, ikaw ay nawalan ng trabaho, lagi mong iisipin na lahat ng nangyayari may dahilan. At sabi nga ulit ni Pope Francis, there are no coincidence. We are all in God's hands. May isa pa palang maganda na eksena doon sa pelikulang yon sa Two Popes. Pinakita doon yung si Pope Francis nung bata pa siya. Meron siyang girlfriend. Pero for some reason, ginusto niyang pumasok doon sa isang simbahan. Kahit walang misa. Tapos pagpasok niya sa simbahan, yung pare, niyaya siya mangumpisal. So, pinipigilan niya yung pare na, sabi niya, hindi, dumaan lang ako dito sa simbahan. Pero nag-insist yung pare na pinababa ako ng Diyos dito sa simbahan. Kasi hindi ko alam kung bakit, pero yung pala, meron kasing tao. So, baka ito yung dahilan. Baka gusto niyang marinig ka namin magkumpisal. So, after nung magkumpisal, parang na-in-love si Pope Francis sa simbahan at ginusto niya na maging pare. Sa kasamang palad, nakipag-break siya doon sa kanyang girlfriend. No? So, pinaka-pinoint out lang din doon nung pareng nagpakumpisal, walang coincidence. Kasi parang sinasabi daw ni Pope Francis doon na napadaan lang ako, coincidence lang na napadaan ako dito. Pero hindi. So, yun yung parang pinaka-calling niya. Kasi ang Diyos, ang sovereign, siya ang masusunod. Ang plano niya, ang masusunod, yung mga nakatakda
sa ating buhay, nakaplano na. Yun po ay masusunod kahit ano pang gawin natin. Kaya walang sense na magalit o magaksaya ng energy para questionin yung mga bagay-bagay, magpaka-stress sa mga bagay-bagay. So, ang tip natin dyan, lahat ng bagay na nagpapastress sa'yo, ilista mo sa isang papel, tapos i-cross out mo lahat ng wala sa control mo. Yung mga bagay na wala sa control mo, i-cross out mo. So, yun. Hanggang kung wala naman sa control mo, ibig sabihin, at na-cross out mo siya, ibig sabihin, hindi ka dapat magpaka-stress doon. Ipagpasa Diyos natin ang lahat. Hindi niya tayo pababayaan, hindi ka papabayaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Okay, dito po nagtatapos ang episode na ito. Sana po suportahan niyo po yung mga susunod pa na episodes. At kung gusto niyo rin pong pakinggan yung mga lumang episodes, sana po pakinggan nyo. At marami po tayong naikwento doon na magagandang kwentong Nazareno. Kung nais nyo rin po mag-share, magbahagi ng sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito para mabahagi sa ibang mga kadeboto. I-send nyo lamang po sa nababasa nyo sa inyong screen, kwentongnazareno@outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Dahil nakaka-inspire kayo, nakaka-motivate kayo. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento nyo, yun yung makasalba sa buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay nila marinig. Yung mga taong nawalan na ng pag-asa at ayaw na mabuhay. Yung mga gusto magpatiwakal, tulungan natin sila sa pamamagitan ng debosyon natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Bilang isang deboto, kasama ho yan sa misyon natin. Ilapit ang mahal na Senyor sa tao at ilapit ang tao sa mahal na Senyor. Pwede din naman kung meron po kayong kilala na tingin nyo nangangailangan makapakinig ng mga gantong klaseng kwento, maaari po na i-share nyo yung video na to. Baka po makatulong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nawawalan na ng pag-asa. Okay lang po sa akin kung gusto nyong i-download, i-re-upload yung video. Wala akong problema sa akin. As long as nakakatulong po tayo sa iba. As long as na marami po tayong nare-reach na mga marami tayong na aabot na mga may problema, lalong-lalo na yung mga may anxiety, may depression. Tulungan po natin sila. Okay lang po sa akin. Share nyo po itong video na to. Importante po yung mensahe. Importante po yung mensahe ng mga kwentong Nazareno. Ayun po. Muli maraming salamat po. Huwag po kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Lagi po nating tatandaan na lahat ng nangyayari may dahilan. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.